Bago ang lahat, isang disclaimer muna. Ito ay base sa request ng pamilya ni Bronny James about sa privacy regarding sa nangyari sa kanya. Ang focus lang ng episode na to, yung future or possible future niya sa basketball hanggang NBA. Sa report kasi, dinala sa ospital at sa ICU si Bronny dahil nagkaroon siya ng cardiac arrest habang nagpa-practice. Agad naman siyang nadala ng medical staff sa ospital at naagapan. Merong mga information doon ang hindi pa nilalabas ng James family base nga sa privacy nila. Pero hindi biro yung nangyari kay Bronny. Sa ngayon, ang report ay stable na ang kalagayan ni Bronny at maganda pa rin yun. Maglalaro kasi si Bronny para sa USC. Ang start ng season sa college sa US ay November 6 pa. May mga preseason game pa yon. Dahil sa nangyari kay Bronny, isa sa indication doon ay pwedeng bumagsak ang kanyang draft rate. Ang pinaka-worst scenario kay Bronny, 1 taon na lang kasi ang iintayin para makalaro siya sa NBA at makasama niya yung tatay niya. Since related yung nangyari sa kanya sa puso, ay magkakaroon ngayon ng discussion kung papayagan siya maglaro sa NBA. Depende sa clearance na ibibigay sa kanya. Magkaiba kasi ang heart attack at yung cardiac arrest. Yung nangyari kay Bronny, walang sintomas yun. Basta na lang siya bumalagta. Ang nangyari pa doon, na-compare pa yon kay Carter Woods na isang high school player na pumanaw din during game dahil sa cardiac arrest. Kahit NFL player, meron din nakaranas nun. Si Damar Hamlin ng Buffalo Bills during live telecast game din yun. Base kasi sa mga medical website, kapag tinamaan ng cardiac arrest ang isang player dahil iba ang kanilang physical activity kumpara sa ibang tao, mas malaki ang chance na bumalik yun at mas mataas ang rate at fatality. Ito lagi ko namang ginagamit na example, si Isaiah Austin. Hindi siya nakalaro sa NBA dahil sa heart problem. Meron kasi siyang Marfan syndrome na merong part sa puso niya na lumalaki at hindi siya pumasa sa medical exam ng NBA. Kaya hindi rin siya binigyan ng clearance para makapaglaro. Pero sa ibang league, nakakapaglaro siya. Yung akala ng iba kaya hindi siya binigyan ng pagkakataon sa NBA dahil iisa lang yung mata niya. Pero heart problem talaga ang issue dun. Kahit si Shareef O'Neal nagkaroon ng operasyon sa puso pero nakapaglaro pa rin siya sa G-League. Meron kasing iba-ibang protocol sa kada liga. Dito sa NBA, medyo mahigpit. Meron silang tinatawag pang cardiac screening. So, cardiac screening kasi na yon in-implement since pandemic season. Kasi nga yung mga players na nag-positive dati, naiiba yung takbo ng kanilang game dahil sa puso. Isang example doon, inamin ni Tatum dati na naiba talaga ang kanyang endurance at stamina after niya mag-positive. Pero nung hinanap ko to, since 2006 pa nilagay ang protocol na yon. Hindi lang publicly sinasabi talaga ng NBA yung mga test na ginagawa nila sa media. At yung 2023, doon talaga na-publicize. Sorry, 2020 pala yun. Ang pinaka-reason naman kaya nilagay ang protocol na yon ay para maiwasan ang heart-related na pagpanaw ng player during games. Particular yon sa cardiac arrest. Ang NBA din ang merong pinakamahigpit na protocol pagdating sa cardiac screening sa 4 na major sports. Sinabi ni din sa report na yung protocol ng NBA hindi naman kasi noon mapiprevent yung pagpanaw ng isang player kung tamaan talaga siya ng heart problem. Katulad ng dating player ng Atlanta na si Jason Collier noong mga 2006 ata yun. Si Eddie Curry naman ng Bulls dati tinrade papuntang Knicks dahil sa concern ng team na potential fatal heart condition na meron siya. Pero ang Knicks naman nakita na hindi naman ganong kalala at nakapaglaro pa nga siya ng ilang season. Dahil meron ng mga nangyari dati, yun ang iniiwasan ng NBA. May medical history ng ibibigay kapag pumasok ng draft combine. Si Bronny meron ng medical history regarding sa cardiac arrest. So disclaimer, hindi ko naman sinasabing tapos na yung karir ni Bronny James. Yung medical clearance ng NBA, yun ang makakasagot doon kung bibigyan siya. Or si Lebron na ang may desisyon doon.
nasa risk na rin kasi ang NBA career ni Bronny at kahit yung health status niya dahil sa nangyari at may rule pa ang liga. Yung ibang mga team medyo mag-iingat na dahil sa history na yun ni Bronny at ayaw nilang sa kanilang team mangyari ulit or atakihin ulit itong si Bronny ng cardiac arrest dahil delikado na talaga yon, hindi yun biro. So yan muna ang tungkol dito kay Bronny James at papasok muna yung tagapagbalita kaya time.